What is up mga kabuhok? My name is Balbon and welcome back sa ating channel. At meron naman po tayong panibagong tutorial. Ito po ang top of the line ng Arai helmet. Ang racing helmet na RX-7X. And ito po ay yung Shogun na Pedrosa. Napakaganda. Ayan po. Pag po bumili kayo ng RX-7X, ang kasama lang po niyan sa box ay manuals, lubricants, at saka itong parang part na to. So, explain natin. So, pero check muna natin pictures nito. Ito po yung racing helmet nila. Ayan. Out of the box po, ang kasama niya lang ay clear lens. Wala rin siyang spoiler. Asan na ba yung spoiler? Spoiler, ano naman siya optional parts lang naman siya. Hindi talaga siya necessary. So, depende po kung anong gagamitin nyo. Yung mga ganitong RX-7X, maganda siya sa pan-touring. Tapos maganda rin siya pan-track. Pero kung ang mga motor nyo ay mga Neo Classic or mga Vespa or scooters, okay din siya na walang spoiler kasi nga pang aerodynamics yung spoiler . Pero syempre, bakit naman natin pagkakait sa sarili natin na dilagyan natin ng spoiler. Ito pong spoiler, yan, marami po ang variation nito. Ito po yung smoke. Tapos meron din po nitong clear. Kaso hindi nilabas sa Japan yung clear Sa ibang region yung clear spoiler. So meron siyang smoke, meron siyang clear, meron siyang white, meron siyang black, meron din siyang glossy black, para siyang metallic, meron din siyang glossy white. Ayan. Other than that, wala na po tayong makikita sa market. Yung po may mga kulay or may mga design na kamukha nung sa design ng helmet, yun po ay modified na. So, baka expect nyo na mas mataas po yun. Tapos, ito pong spoiler ni Arai ay meron na po siya ditong adhesive type na kasama. Pag binili nyo may kasama na siya. Ayun. Ito pala. Yan, dyan meron. Dito meron. Tsaka dito meron. Ipipil nyo lang po. Ayan o. Ipipil nyo lang yung pinaka-plastic. Tapos po, ano nga ba sasabihin ko? Yung pong mga may kulay na, may mga kulay po na spoiler is may kasama siyang sticker ng RX-7X na ganun dito. Pero ito pong clear at saka yung smoke wala po. So yun, dito yan, kinakabit lang siya na ganyan. Madali lang yan, isinusulot lang siya. So, practicein nyo muna bago nyo i-finalize. Pag okay na, pwede nyo na siyang idikit. Yan. Pag po tatanggalin nyo, gamitan nyo lang ng blower or hot air dry. Ano ba yun? Yung hot air na gun o kaya blower para matanggal yung pagkakadikit niya. So yan, poging-pogi po yan pag may spoiler. Pag po nakaganyan, yan. Madami nga nagpapakuha lagi nakaganyan kasi parang nakaganyan, kita-kita yung tulis ng spoiler. So yan. Pero para sa akin mas maganda yung smoke kasi yung iba may mga design na tatakpan siya. Pag may kulay. Bagay lang yung kulay sa may plain. Or may binabagay din siguro ibang design. Pero yun, tapos na tayo dito sa spoiler. At optional parts lang naman yan. Ito din ay optional parts lang to. Kung gusto nyong medyo tumahimik, ikabit nyo po dito po sa may... Ikabit nyo po dito sa may banda dito. Yan, parang kinakabit ka na ganun. Para mas tumahimik pa yung inyong helmet kaso magiging mahirap na siyang ipasok at ilabas. So yun po, unahin natin paano magtanggal ng ng cheek pad or ng internals. Yan. Sa mga baguhan po sa Arai, ang technique po ng pagsusuot nito is ibinubukan namin na ganito. Ibinubukan namin na ganyan pag ipapasok na sa ulo para medyo madulas or gamit kayo ng balaklava. Mahirap talaga ipasok itong Arai sa ulo. Pero makakasanayan din nyo po yun
Kasi talaga mailiit yung entrada niya. Yung RX 7X, sorry. Yung Astro GX, medyo mas malaki yung bilog niya, mas wide. Kasi yun yung mas bago, mas madali siya ipasok. Yan, meron na rin siyang quick release system. Kung sakali wag naman, maaksidente, yan. Equip na rin siya ng quick release system. So yun, tanggalin po natin ang internal sa laman loob nitong si RX 7X. Lagi ko sinasabi, dito ako nag-uumpisa sa batok. Isa, dalawa. Tapos bukas natin yung ano. Ito naman, pag pinalitan ng lens, minsan hindi na kasi hindi na naglalaki. Hindi naman talaga siya naglalak unless na sasadyain mo. 'Di ba? Kasi ang logic doon, pagkakaintindi ko lang pang daily use, yan, good enough na siya para mag-lock. Hindi naman siya basta-basta aangat Pero kung mangangarera ka at talagang kailangan ng safety or mag-highway ka, idiin mo. Doon pa lang yung time na maglalak siya. Dalawa yung dalawa yung lock niya dalawang stage. So yan, pag ginagamit mo lang, normal. Kami hindi namin ginagamit to kasi pag nakalak lang ng todo tsaka lang to gagana. Ang ginagawa talaga ay sinusungkit. Sinusungkit lang namin yan. Pag naman nakalak ng todo, pag pinindot nyo, tsaka lang to siya gagana. Diba? Dalawa. Magaling talaga yung hapon Saan ba tayo? Tanggalan natin to. Natanggal na natin to. Hawakan nyo yung plastic para hindi basta-basta mapunit. Tigas Yan, sa kabila. Dito rin sa kabila. Okay. Yan. Gaya ng mga nauna kong video, ito po ay pwede nyong i-personalize yung fitment. Pwede nyong dagdagan dito, pwede nyong bawasan, or pwede nyong kapalan dito ng konti, adjust nyo dito. Depende po sa inyo ang pagpa-fine tune noong top paddings. Ayan. Tapos next. Ano ba to? Bago na rin to. MD 2025D na rin siya. Parang siguro to 2606 na. 2206 PCE rating. Kasi bago na yung Snell nila Usually no nakakaraan mga MD 2020D. This one is comes with a 2025D. So bago to. Yun, ang kanyang date code. Ang date code nitong helmet. Pakita natin is 2024-10-29. So, ano bang araw ngayon? Today is 16 ba or 15? So, this helmet is only 16 days. So, yan. Ang una kong ginagawa pag tinatanggal ko yung cheek pad, medyo may konti kasing twist itong RX 7X. So, ang gagawin natin ay ito. Nakikita niyo ba itong neck roll? Ayan yung neck roll. Ito yung cheek pad. Meron kasing part ito na nakaipit dito sa cheek pad. May part itong neck roll na nakaipit dito sa cheek pad. So, ang ginagawa ko muna, itong part na to, itinutulak ko siya. Kung titingnan ninyo, zoom natin. Masyadong zoom. Yun. Ito neck roll to neck roll. Ito cheek pad. So, tinulak ko to. Pag makita nyo, meron doon nakaipit. Ayan nakaipit siya dito sa cheek pad. So, tanggalin niyo muna yun. Ayun. Ito. Yan. Yan. Nakaipit to sa loob. So, ginawa ko, tinulak ko muna to. Tapos, hinatak ko to. So, pag yan hinahatak niya na, ayan, ala na siya. Out of the way na siya. Hahatakin na natin ngayon cheek pad. Nung mga nakaraan kong video, meron tong parang hard material na siya yung naglalak. Either dun sa side na yon o either dun sa banda dun or kaya nandito yung hard material na yon. Dito sa RX 7X, I think yung tumutunog na yung hard na lock na yun ay nandun sa dulo. So dito ako sa banda rito, sa kabilang side ako ng cheek pad maghahatak. So dito, pasok ko yung kamay ko. Ayan, pasok ko yung kamay ko dito. Hatak ako dito. May lock kasi ito Tsaka ito lang may lock. Ito na lang ako maghahatak. Ayun, tumunog. So, ipakita natin Ipakita natin yung cheek pad niya. Slowly. So, yan. Atras tayo konti. So, ito yung matigas na part ito. Yung iba, nandito yung matigas na part. So, dito ka maghahatak sa kabila.
Dito kay RX-7X, yung matigas na part nandun sa may bandang tainga. So dito ako sa banda naghatak. Dito ako bandang cheek naghatak sa gawin na to. So ganun lang naman yun sa Rapid Neo nandito, sa Astro GX nandito. I think sa Astro GX nandito, yung Rapid Neo nandito, Tour Cross 5 nandito. So depende lang yan kung saan yung panda hahatakin. So para hindi ka malito. So yan, oh. Same principle yung mga una kong video. Para lang siyang damit na nakapasok. Yan. Nakadamit lang siya, yung cheek pad. Ayan. Makikita nyo, ito yung kakabitan ng speaker. Kung medyo makapal, nipisan nyo lang, pipiin nyo lang ng ulo ng screwdriver. Diyan po inuupo yung speaker, tapos tinatakpan na nito. Ayan. Kung lalaban nyo naman, ito pwede nyo naman siyang tanggalin. Tapos, kung medyo masikip, or kung medyo maluwag, ayan. Kung masikip, pwede ba tanggalan? Pwede i-peel off itong part na to, yung kulay itim, para numipis. Kung medyo naman naninipisan kayo or maluwag sa pisngi, pwede nyo po dagdagan ito. Kung mali yung nagawa nyong size, DIY nyo na lang po. So yun, at try natin ikabit. So assuming okay na yan. Yung pong neck roll ay napapalitan yata yan. So yun, kakabit na natin assuming same lang naman sa kabila niyan. O ang palatandaan ko lagi, itong parang mesh na to. Kung nasan po yung mesh na to, imagine niyo na lang, ito po yung contour nung mukha nyo. So ito yung contour, ito yung pisngi, ito yung side ko sa ipapasok. So yun, hawakan niyo po na ganun, ipasok niyo dun sa butas. Yan. Tapos, ang gagawin po natin dito, zoom natin ulit. Yan. So, di ba kanina tinanggal natin ito. So, para ikabit yan, itong part na to, itulak nyo lang siya. Tulak nyo lang siya. Yan. Itulak nyo lang to. Tapos, itong maliit na to, ipasok nyo lang dun sa parang leatherette na yan sa loob. Ayun. Pag naipasok nyo na yan, pwede nyo na siyang umpisahan. So dito sa cheek pad, nasa may banda sa dulo yung matigas na part. So yun yung uunahin natin. Hanapin lang natin yung normal position niya dyan. Pag okay na, ipupush na natin to paloob. So ito po ay merong locking mechanism. Madidinig nyo po na nag-lock na siya. So yan, assuming okay na yung sa dulo, di ba? Tutulak na natin to ngayon para pumasok. Pakinggan natin. Yun. So yan, nakalock na siya. So yun, ikabit na natin ang cheek pad. At top paddings, pare-parehas lang naman. Sa batok ako nag-umpisa, kaya sa batok din ako mag-uumpisa magkabit. Isa, dalawa, tatlo, apat. So yan, nakakabit natin yung cheek pad. So sunod naman natin kung paano magkabit ng madali lang naman po magtanggal po ng lens ng aray ng RX-7X. So umpisahan po natin by pulling off the lid. Yan, todo po natin siya. Tapos pag naitodo na po natin siya, may makikita po tayong parang button ito. Yan, kabilaan. So dalawa po yan. Sabay, itutulak po natin yan. Nakalagay po dun sa arrow, pa-push inside. So pag push po natin na ganyan, may magpa-pop up. So nagpop up na siya. Huwag nyo muna pong gagalawin yung position nung nung lens Kasi kung makikita nyo po dito, nung pinap nyo po to, umangat itong kulay gold. Nung pinap to, umangat yung kulay gold. So ang next step po dyan is habang nakaangat yung gold na to, ibababa natin hanggang tumapat yung gold dun sa red part na bilog. Yun dun sa may arrow. Diba? Tumapat na siya. From here, napunta na siya. So, isang baba lang ng konti. Pag po naibaba nyo na, ready nyo na po siyang tungkabin. Pwede nyo na po siyang tungkabin from this pole. So, yan. So, yan. Tanggal na natin isa.
Ganun din naman sa kabila. Pangalawa. So, yan. Yun, di ba? Tapos, sige, okay na. Pagkakabit naman, same procedure. Tingnan nyo yung kulay gold na yan. Ilalagay ko siya dito sa may kulay red na part. Tapos yung lens ipapasok ko dito. So yun, dun muna tayo sa gold. Ayan. Tapos hanapan nyo lang ng position. Hanapan nyo lang ng position tong lead na papasok siya dito. So ayan o. Pag nakapasok na yan, itulak nyo na. Magtutunog ng konti yan. Ayan. So lock in place. Pinutin nyo lang. Hawakan nyo lang to. Ganon din ang gawin nyo sa kabila. Tapat nyo yung gold. Tapos yung lens na plastic ipasok nyo dito. Tulak nyo lang. So ayan. Okay na, di ba? Secure na silang pareha both sides. So ang gagawin natin ay isi-slide natin pataas. Antayin nyo yung tunog. Ayun. So ganon lang nangyari. Yan, ulitin natin. Ulitin natin para sa mga ibang people. So, papaano na to pagkakabit na ng lens. So, pag naipasok ko na yung kulay gold, dun sa pula, tapos etong pinaka-pole dito sa may lens, ang gagawin natin is, iaangat natin yung helmet. Iaangat natin. Nakita nyo to? Papasok siya dito sa parang release niya. Yun, nakapasok na siya. Kung titingnan nyo siya, itong gold, nakapasok na siya dito. So, yun yung magsisignify na okay yung gawa nyo. Tapos, ito nakapasok to. Tingnan natin yung kabila. Same siya. Minsan kasi nangyayari, hindi nagkakasabay yung hatak. Yung isa naiiwan. Yung isa nakakabit na. Ayan. Ito isa nakakabit. Itong isa tanggal. Paano ba ginagawa dyan? So, ang ginagawa ko po dyan, ulitin ko naiwan yung isa. Yung isa nakakabit na. Paano gagawin natin dyan? Ang ginagawa ko po dyan is, pinipress ko lang kung alin yung naiwan na side. So, umangat na ulit yung red. Slide nyo lang pababa. Balik tayo dun sa position 1 na nakatapat yung gold dun sa red. Yan. Ulitin natin, tapat yung gold sa red, tapos ipasok yung lens. Nakapasok yung lens, tapos sabay nating itaas. Hawakan nyo na para hindi siya kumawala. So pag nadinig nyo na yung click na ganyan, nakalock na yan, ang susunod na procedure, kung makikita nyo, ito may parang clip dito, dun papasok yan. So itapat nyo lang po doon, hanapin nyo lang, kapain nyo lang. Ayan, pag naikapa nyo na, pag na-shoot nyo na po ito, yung part na yun dito. Ayan, na-shoot nyo na. Gagawin nyo po, shoot nyo na ganun, tapos itulak nyo naman to. Okay. Diba? I-shoot nyo na ganun, tapos itulak nyo dito. Ayan, so yun, doon na po nagtatapos ang ating nakita ko sa reels yung lalaki na nagtanggal siya ng lens. So gawin natin mabilisan. So ready, get set, go. Tanggal, tapos tapat, angat, sarado, tapos, di ba? Di ba? Ang galing nga Ang galing nga nakagawa ng bilis So yun, madali lang po kung medyo konting practice sa mga may RI RX7X. Sana makatulong po itong video ko na to. Kung meron po kayong kailangan, PM nyo lang po sa Facebook or Instagram or sa YouTube, Helmet ni Balbon. Maraming salamat po. Ride safe. Peace out.